kinuha daw siya. Nag-volunteer yata, no? Alamin natin yung kwento. Kinuha siya ng PNP na maging fitness instructor. Napakayabang nito ni Rendon Labrador. Rendon Labrador nasaktan matapos sibakin sa fitness program ng PNP. Hindi siguro niya alam. Yan ang reading ko dito, mga kababayan. Kasi kahit man po ako, nangyari yan sa akin noong ako station manager. May assuming din akong staff. Pagkatapos, narinig ko na lang. Sabi niya, inamin ng social media personality na si Rendon Labrador na nasaktan siya nang tanggalin sa fitness program ng Philippine National Police. Ayon kay Rendon, wala siyang yung nag-authorize, mga kababayan, nag-implement ng programa na hindi alam ng PNP. Di ba? Napakalaking insulto yun. Kasi imagine, may mga nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Ito, mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Ina muna tayo nitong paragisti. Yan o. Saka may poto tayo rito. Diba? Tapos may biko. Pero matamis kasi siya, hindi ako masyado kumakain yan. Tambak yung avocado po. May mangga, Indian mango po. Tapos may sili. Yan paborito ko lagi eh. Nandyan lang siya sa tabi ng bahay. May sangkatirbang itlog. Yung itlog kasi po ay binibenta namin doon sa gym. Colossal Fitness Gym. Para doon sa mga papalakas ng katawan. Tapos yung iba pang tinitinda namin doon, kung ano-ano mga pwedeng kainin po, mga biscuits, tapos saging na saba, lakatan, para may makain sila. Kasi yung pag-gym, di ba, nakakagutom. Pero karamihan sa mga siniserve namin doon, yung mga drinks, yung mga pang fitness talaga. So anyway, pag-usapan natin yung fitness kasi si Rendon Labrador, yung vlogger, fitness instructor, masakit yung loob. Kasi ang sabi ni Rendon, kinuha daw siya. Nag-volunteer yata, no? Alamin natin yung kwento. Kinuha siya ng PNP na maging fitness instructor. Hawakan niya yung buong PNP sa buong Pilipinas, yung fitness program. Ngayon, after one day, mga kababayan, tinanggal, masama yung loob ni Rendon Labrador. Mayabang man kasi, napakayabang nito ni Rendon Labrador. Rendon Labrador nasaktan matapos sibakin sa fitness program ng PNP. Hindi siguro niya alam, kasi kung alam niya, di sana nakaiwas siya. Hindi basta siya na nag-announce. Hindi niya siguro alam, mga kababayan, ang tinatawag na protocol in the position of power. Ako, tingin ko, analysis ko, mga kababayan, kaya nangyari to, may assuming din na opisyal ng PNP without the approval, without the knowledge ng Chief PNP ni General Torre, gusto man siguro na magpalakas, gawa niya tayo ng programa. Ayon, imbes na maging maganda yung response ng Chief PNP, ayon, na-insulto. Yan ang reading ko dito, mga kababayan. Kasi kahit man po ako, nangyari yan sa akin noong ako station manager. May assuming din akong staff. Pagkatapos, narinig ko na lang yung DJ sa FM. Sabi ko, bakit iba yung nagsasalita? Alam ko yung kung sino yung inassign ko na DJ sa oras na yon, Sunday. Narinig ko, sabi ko, ibang boses. Sino yan? Di tinawagan ko. Si ganitoan niya. Sino ikako nag-authorize na magsalita yan on air? Sino? Sabi siya, si ganitoan niya. Hindi, sabi ko, pwede yan. Sinuspend ko. Kasi mali, unang-una, violation sa KBP rules. Ang mga authorized lang na mag-on air, yung mga KBP member. Responsibilidad ko yung buong station as station manager. Pagkatapos, may nakikialam, may nag-assign na kung sino-sinong tao, mga kababayan, without my knowledge. So it is an insult. Hindi lang insulto, kakamutihin ka niya. Pag hinayaan mo yung ganon, na may nangyayaring hindi mo alam, kakamutihin ka ng staff mo. Ako, yun ang tingin ko dito. Na insulto si General Torre na may ganito na palang programa.
na wala siyang knowledge. May kinuhang tao, itong si Rendon na labador, pero hindi pina-approve sa kanya. Tinanggal. Yan ang protocol po in the position of power na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Huwag assuming. Siguraduhin muna. Pero ibigay ko muna sa inyo yung kwento, mga kababayan, kung ano nangyari rito. Sabi niya, inamin ng social media personality na si Rendon Labador na nasaktan siya nang tanggalin sa fitness program ng Philippine National Police. Ayon kay Rendon, wala siyang idea kung bakit siya biglang tinanggal. Sabi niya, as a normal na tao, masakit sa akin yon natanggalin ng PNP kasi isang araw pa lang kami nagtitraining. Tapos, wala man lang nagsabi sa akin. Nakita ko na lang sa news trending na tinanggal na pala ako, wika niya. O diba, mga kababayan, proud na proud pa naman si Rendon Labador na i-announce. Yan pa yung mali niya. Dapat hindi siya nag-announce niyan. Inayaan niya yun mag-announce. Mga kababayan, yung hierarchy ng PNP, kung sinong opisyal ng PNP. Pero just the same, without the approval ng Chief PNP, talagang yun ang mangyayari. Nalungkot talaga ako. Hindi ko maikaila yung nararamdaman ko. Siyempre, tao lang din ako, dagdag pa niya. So nauna nang nilinaw ng PNP na hindi pamumunuan ni Rendon ang weight loss program ng pulisya. Sa isang memorandum, isinaad ng PNP Directorate for Community Police na wala umanong pinahintulutan, kita ninyo, si PNP Chief General Nicolas Torre III na sino mang fitness instructor upang pangunahan ang pagpapababa ng timbang ng mga pulis. Nang i-announce yun, mga kababayan, siyempre busy din itong si Chief PNP General Torre. May nagsumbong yun. Sir, niya. Siyempre, yung isa hindi na nagsisip-sip din siguro. May bagong instructor niya pala sa PNP sa fitness program. May mga inggitan din yan dyan, siyempre. Normal yan in any organization. Palakasan at pataasan ng ihi. O di, nabigla siguro si General Torre. Sino niya nag-approve niya? Pinaimbestiga. Malamang sa malamang, mga kababayan, kahit maganda yung intention, kasi mali sa protocol, sinabon siguro, pinaliguan ng sabon at sermon. Yung nag-authorize, mga kababayan, nag-implement ng programa na hindi alam ng Chief PNP. Di ba? Napakalaking insulto yun. Kasi imagine, may mga programa yung PNP, gumagalaw yung kahit sino na lang na opisyal sa baba, ini-implement yung mga programa without the knowledge and approval ng Chief PNP. Di ba? That is dangerous. Tama ba? So magkakanya-kanya sila ng programa without the direction of the Chief PNP. Hindi yan maaari. So sabi dito, matatanda ang isang araw, pinangunahan ni Rendon ang fitness program ng Police Community Affairs and Development Program bago siya sinibak. Wala man formal hiring sa kanya. Yung nangyari kay Rendon para yung issue sa interim release, yung request for interim release ni Digong, announce mga kababayan si Sara. Wala pa man palang approval yung Australia at saka Belgium, lalo yung Australia, na maging host sa interim release ni Digong. Ayun, sabi ni Sara, hindi man niya kami nag-apply sa Australia. So hindi pa nag-apply, denied na. Ganon din, mga kababayan, yung sitwasyon ni Harry Roque, yung asylum application niya sa The Hague. Sige, may application na niya ko. Bakit mo i-announce na may application ka for asylum? Unang-una, hindi pa application pa lang, hindi pa man approve. Tapos, daldal ka ng daldal, yabang ka ng yabang. Ayun, denied. You must observe strictly observe the so-called protocol in the position of power. Huwag assuming kasi maraming tao ngayon masyadong assuming. Ngayon, mga kababayan, ibigay ko sa inyo yung unang kwento nito kay Rendon Labador. Tama yung aking suspetsya po. Ito yung unang report na Rappler. Yan June 24, sabi dito sa report ng Rappler. Blogger Rendon Labador says he is national fitness coach for CAPS. PNP says otherwise. Diba? Assuming talaga, mga kababayan, si Rendon. Hindi dapat siya yung nag-announce kasi. Pinangunahan niya Ang dapat po, para malaman ng mga assuming na tao, ang dapat na mag-announce sa ganitong mga bagay, yung top PNP official.
Halimbawa pa, hinire ka. Halimbawa lang huwag masyadong excited na ikaw mismo, uunahan mo na yung mga top officials. Yun ang lessons nito na mag-announce. Unang-una siguro hindi ka man authorized na mag-announce niyan. Tapos nag-announce ka, binawi, napaya yung mga opisyal. Bakit na niya na? Nanguna na siya na nag-announce. Hindi pa nga tayo nag-announce kasi baka may mga ibang plano sila o hindi pa napafinalize. In words, ang sabi, hindi alam ni General Torre. Di ba? Kahit halimbawa si General Torre ang kumuha sa'yo, hayaan mo siya na mag-announce. Pero kung ikaw mismo mag-announce ka, halimbawa ako, in-appoint ng ating Pangulo, hayaan mo yung ating Pangulo na mag-announce. Hindi ako pwede. Ako mag-announce. Mga kababayan, kinuha ko ni President Bongbong Marcos bilang PCO, Presidential Communications Office Secretary. Hayaan ko na si PBB mag-announce ko na limbawa, kunin ako. Hindi yung sinabihan pa lang ako ng presidente, wala pang official appointment. Tapos bigla akong lalabas sa social media, mga kababayan, ako ng PCO. Malamang yan sa malamang, hindi matuloy. Inunahan mo yung dapat na mag-announce. Naintindihan na ninyo. Yan ang nangyari dito kay Rendon. Sabi dito sa report ng Rappler, the Philippine National Police issued a memorandum dated June 21 to clarify confusion over a national fitness program for police allegedly led by fitness blogger Rendon Labrador. The CPNP has not authorized, kita ninyo, any fitness instructor to primarily lead a weight loss program for the entire PNP, sabi po sa memorandum. So nag-issue na ng official memorandum po. Dapat laging may papel muna. Susunod tayo sa tama protocol, prosedimiento. The memorandum reminded police social media officers to exercise caution on sharing online content about the supposed fitness program to avoid spreading misinformation. This came after Labrador was present during a physical training program organized by the Police Community Affairs and Development Group in Camp Crami, Quezon City on June 19. Labrador told reporters there that they could refer to him as the pambansang coach ng kapulisan or the national coach for police. Kita ninyo? Assuming masyado. Siya na yung nagtawag sa kanya na tawag doon, pambansang coach ng kapulisan. Na-insulto talaga yung hierarchy ng PNP, lalo si General Torre. Hindi magkakamali yung reading ko. Nayabangan masyado kay Rendon Labrador. Dapat sa position of power, isa lang dyan dapat ang mayabang. Naintindihan na ninyo? Ang dapat na may karapatan na magyabang dyan, si General Torre lang. The rest, dapat hindi nagyayabang yan. Parang yung ating Pangulo. Kaya lang, yung ating Pangulo, hindi man siya mayabang. Pero habang hindi siya mayabang, dapat walang magyayabang laban sa Pangulo. Tingnan ninyo inabot ni Digong sa Kanisara. Kasi mayabang, trouble yung inabot. Inaliit yung ating Pangulo, tinawag na weak leader, kuting, kahit hindi nagsasalita yung ating Pangulo. Siyempre, tao yan, nasasaktan sa isip niya at the back of his mind. Lalo ni Lisa Marcos, siyempre, lalo yung asawa. Ano yung ginagawa nito mga taong ito? Minamaliit ka. Alam nga naman niya, love, wala kang gagawin. Pero wag mo nang ipahalata. Ayun ang nangyari kay Digong. Biglang diniliver sa dahig si Sara man. Binandaan yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, si Martin. Asa ka pa na itatrato kang maayos. Hindi mo trinatong maayos yung Pangulo. Those in the position of power. Iyon na nangyari dito kay Rendon Labrador. Masyado excited Announce ka agad siya sa mga reporters. Tawagin ninyo niya ako na pambansang coach ng kapulisan or the national coach for police. Bukod sa ginagawa nilang Zumba o Taibo, which is minsan nakakadegrade ng imahe ng mga kapulisan, maraming nagsasabi na hindi bagay, nawawala ang angas ng mga pulis. So ang gagawin natin ngayon ay 93 days motivated functional workout fitness challenge. Sabi ni Rendon Labrador, pinakialaman yung fitness program ng PNP na walang approval sa chief PNP. Nag-announce ka agad siya 2 weeks ago, Rendon Labrador, kaya ba nating papayatin ang mga pulis na malalaki ang tiyan? I-challenge ko kaya silang lahat
sa isang 93 days motivated fitness challenge. Kakasakaya sila. SOCMED Police darating na. Bumisita tayo sa Camp Crame ngayong araw para ilapit ang iyong mga problema at isumbong at sumbong. Ngayon, papabilisin natin ang aksyon at solusyon. #abangan. Siyempre, sa tulong yan ng PNP, PCADG, Tagapag-ugnay 2.0. Para sa mas mabilis ang pagtulong at aksyon, sabi ko, dapat motivated lahat ng mga polis. Ang yabang niya. According to the blogger, he was tapped by PCADG Director Brigadier General Marvin Saro to help implement a workout program. Itong si Saro, General Saro, ang reading lang natin, analysis natin, gusto din siguro magpalakas. Gusto din niyang magyabang, magpalakas sa PNP para ma-recognize ang kanyang galing. Ang problema, nag-implement siya ng programa. Maganda sana yung kanyang kaisipan. Kaya lang in-implement niya siguro without approval of the PNP. Na-insulto. Lalo't in-announce mismo. Nag-announce na, nanguna na mag-announce si Rendon Labrador. Dapat, inintay niya na ma-approve ng PNP. Then, yung PNP siguro, siyempre, ang dapat mag-announce sa isang press con. Inunahan ni Rendon Labrador. So, nabukya. Kasi, lumalabas, ang alam yung PNP. Masyadong very, very insulting sa PNP ang nangyari. Hindi pala alam. Yun mismo yung sabi after na magpalabas ng memorandum. Hindi namin yan alam. Tapos, nagkalat na sa social media yung announcement ng programa. Kahit man ako, tsugi yan sa akin. Di ba? Sabi dito, after being chosen as PNP chief, PNP's newest chief, former CIDD Chief General Nicolas Torre announced in June that Filipino cops must work on their fitness at it could affect chances of them being promoted. Sa interview ng DCMM Teleradyo, Torre said that there is a weight limit for police under the law, specifically the Department of Interior and Local Government as of 1990. Section 30 niya ng batas lists down the minimum requirements for individuals to be appointed as officer of the PNP. Among the requirements is that the weight of a person must not be more or less than 5 kilograms or around 11 pounds of the standard weight corresponding to his or her height, age, and sex. Palusot na lang niya yan na sinasabi na big bone. Sabi ni General Torre. Kasi tingnan ninyo yung katawan ni General Torre. Parang si Ping Lacson noon. Hanggang ngayon, si Ping Lacson, fit na fit yung katawan. Dapat ganyan. Hindi yung butod, malaki ang tiyan. So, nahirapan tumakbo. Maghabol sa mga masasamang loob. Ito pa yung report ng ABS-CBN. Rendon Labrador, not authorized to lead the PNP-wide fitness program. Memo clarifies. PNP Chief General Torre has not authorized any fitness instructor to lead a physical fitness program for the entire police force, sabi sa memorandum. This comes after the Police Community Affairs and Development Group disclosed that it had collaborated with fitness coach and blogger Rendon Labrador for 93-day fitness initiative. Naging bisita natin siya dito, cordial lang. Then let's go, sabi ni PCADG Director Brigadier General Marvin Joe Saro, emphasizing that there was no financial arrangement and that the program was initially intended to be low-key. Low-key siya pero biglang full-blown yung announcement. Nagbida-bida kasi si Rendon. Saka siyempre, yan din yung iniwasan na sabihin pa, yung collaboration na niya, wala man bayad, libre. Baka hindi man maniwala, mga kababayan, si Chief PNP General Torre. Siyempre, malawak yung experience niyan kung paano maglaro yung mga pulis. Kaya nga, yung ibang mga pulis, yung mayaman, naging negosyante na rin using mga ganitong programa. Gumagawa sila ng mga activity, etc. Di ba? May mga very, ang tawag doon, entrepreneur mind sa PNP. Ayaw siguro ni General Torre na malusutan. Dapat, alam ko niya yung detalye. Hindi pwedeng nangunguna kayo mag-implement ng programang hindi ko alam. Ano yan?
The memo, however, clarified that the collaboration was initiated solely by PCADG for its personnel, not by the entire PNP. Ayon. Di ba? Inassume kasi na coach daw siya ng buong kapulisan, pambansang coach ng kapulisan. Assuming talaga po. Kaya sabi dito, the PNP personnel niya are directed to refrain from sharing misleading content. The CPNP has not authorized any fitness instructor to primarily lead a weight loss program for the entire PNP. Social media officers should exercise caution in posting and sharing content to avoid spreading misinformation that may cause confusion. Yan yung memorandum released June 21, pirmado ni Major General Roderick Augustus Alba, Director for Police Community Relations. Ngayon, sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jane Fajardo, she has no personal knowledge of any move to tap Labrador as a fitness coach, but added that anyone willing to support the fitness initiative is welcome to help achieve Torres Directive for police officers to maintain physical fitness. We welcome yung mga kababayan natin, yung mga personalidad natin na nagsisignify na tutulong sila sa ating programa para pababain ang timbang at mapanatiling maganda ang pangangatawan ng ating mga kapulisan. So nagkamali lang talaga mga kababayan, hindi sumunod sa protocol at nayabangan kay Rendon Labrador. Yan ang reading natin, yung mga opisyal ng PNP walang kinalaman dito sa fitness program, lalo na siguro si General Torre. Kaya yan, tsugi agad po. Nakaisang araw lang ng 93-day program. Nakaisang araw pa lang, tsugi na. Tanggal agad. So ano yung lesson na dapat nating matutunan? Huwag assuming. Yun man lang po yung ating short video ngayon dito sa Live with Dan TN. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click subscribe po. Share naman po ninyo ng ating content ngayon, ng ating video ngayon. Tandaan po natin, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.